Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano. Shoutout kay Richard David. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sige, gabi na. Bumalik ka na at magpahinga ka na. Tinapik-tapik ang panggalan sa balikat, ngumiti si Aaron at inakay siya sa likod bahay. Sa likod bahay, si Soyan ay tulala na nakaupo sa silid. May ilang nakatagong pag-aalala at kalungkutan sa kanyang magandang mga mata. Nang marinig na pumasok si Leivzo at ipinaalam kay Aaron ang kanyang pagbabalik, ang kagandahan ay biglang nagkaroon ng kaluwalhatian at kagandahan ng nakaraan sa kanyang mga mata. Kahit na bilang isang binibini, siya ay palaging banayad at makatwiran, ngunit sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magmadaling lumabas sa pinabilis na mga hakbang. Nang makita niya ang Aaron, may mahinang hinaing at mahinang kapayapaan ng isip sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa around ng ganito. Hindi nakabuka ang kanyang mga labi at puno ng lahat ang kanyang mga mata. Nagulat si Aaron sa kanyang mga mata, at nakaramdam pa siya ng pagkabalisa tungkol dito. Gayunpaman, ngumiti pa rin ito sa kanya. Kahit na ito ay isang ngiti, ngunit ang kahulugan ay sapat na. Naunawaan ni Soyan ang ngiti at nalungkot, ngunit napangiti lamang siya sa kanyang magandang mukha. Hoy, saan nagpunta kayong dalawa? Alam mo bang nag-aalala na kami hanggang mamatay? Si Leivzo ay walang maislan na pag-iisip ni Soyan, nagmamadaling umakyat ng ilang hakbang at uminom ng walang galang. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Panggalan. Pagtingin kay Aaron, nakita niyang mahinahong ngumiti lang si Aaron, okay lang. May mga aksidente. Anong aksidente? Nakasimangot si Greenbeard. Little things, don't mention it. Gabi na. Magpahinga na tayo kanina. Pagkatapos noon, magalang na sinulyapan ni Aaron si Soyan at lumiko sa kanyang silid na may dalang Panggalan. Hey, you guy. Labis na nanlumo ang maliit na mukha ng berdeng butil. Okay, Leivzo. Pinigilan ni Soyan si Leivzo at bahagyang umiling, gabi na, at dapat tayong magpahinga ng mas maaga. Miss, galit na galit si Leivzo kaya napatadyakan niya ang kanyang mga paa sa pwesto. Siya mismo ay maayos, ngunit ang dalaga ay nag-alala ng husto mula nang marinig niya ang balita ng pagkawala ni Aaron, kahit na hindi niya ipinahayag ang kanyang pag-aalala mula sa kanyang bibig. Sa ilang oras na ito, halos hindi na siya nakakapaghulog ng tubig at kanin. Nakaugalian na niyang matulog ng maaga, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagpahinga. Ngunit ang sampay na Aaron ay hindi umimik nang siya ay bumalik. Galit na galit siya. Sa bahay, uminom si Aaron at dirdiretsong humiga sa kama. Palihim siyang sinundan ng Panggalan. Tumingin siya sa silangan at kanluran. Sa wakas, hindi na siya nakatiis. Malungkot niyang sabi, "Shit, di ba? So, ano, magiging ganito ba talaga? What do you want me to do? Thank you. Or invite them to dinner later without gratitude." Kahit hindi ganito, masyado kang walang puso. Hindi mo pa nakikita ang hinaing sa mga mata ni Soyan nang bumalik ka. Halatang matagal nang nag-aalala ang mga tao sa iyo. Pakiramdam ng mga Panggalan ay walang halaga para kay Soyan. Dahil alam ko ito, kaya ko lang. Sabi ni Han Sanchen, dahil may sense of belonging siya at makakasakit ng puso ng mga tao, mas mabuting patayin na lang ito ng mag-isa habang nasa embryonic stage pa lang siya. Mas gugustuhin pa ni Han Sanchen na mapag-alitan bilang isang hamak na tao ng harapan kaysa hayaan siyang tahimik na pag-alitan ang sarili bilang isang hamak na lalaki sa puso ng isang babae. Shit, ingat ka talaga na tamaan ng kulog balang araw. Umiling si Panggalan na nalulumbay, ikaw naman, napakaraming magagandang babae sa paligid mo, ngunit dumaan sila sa mga bulaklak na walang pula. What about me? Wala man lang akong aso sa paligid ko. Baliw ako humanap ng babae, pero wala. Bulag ang Diyos. Kasabay nito,
Ang pangolin ay nakahiga sa kama sa tabi niya. Tumatahol ang kanyang bibig, na para bang siya ay nananagoy sa kawalan ng katarungan ng Diyos at pinipigilan ang kanyang nasirang bulaklak ng peach. Mabagal na lumipas ang mahabang gabi sa isipan ng lahat, maagang umaga ng kinaumagahan, ang pamilya Fang ay mahilig kumanta sa orasan, tumugtog ng piano, kumanta at sumayaw, na tila sila ay patungo sa isang bagong tula sa pagdating ng isang bagong araw. Kahapon natural na tumahimik ang ilang partido sa usapin ng gabi, ngunit para sa mga katulong na iyon, hindi sinabi sa kanila ng superior, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Bukod dito, pagkatapos maghanap ng ilang oras, sila ay napagod at natulog ng maaga, sa utos ng Panginoon na ang kasal ay gaganapin ng normal sa madaling araw. Muling nagmadali ang isang grupo ng mga tao, ang usapin ng kagabi, tulad ng prestihiyo ng kagabi, ay naglaho. Welcome. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa kwarto ni Ivory, bumangon din siya ng bahagya at pumunta sa bintana mag-isa. Gayunpaman, hindi tulad ng Aaron, ang Aaron ay sadyang bumangon ng maaga, habang si Suying siya ay napuyat magdamag. Bagamat may alam siya at hindi na mababago, mas lalo siyang nalulungkot. Sa pagitan ng mga pagliko at pagliko, naroon ang lahat ng mga figure ng Aaron, ang kanilang masayang nakaraan, si Hanayan at ang kaligayahan ng pamilyang iyon. Nalungkot siya, nami-miss niya, pero wala siyang magawa. Halos malagutan ng hininga ang mabigat na kalungkutan, para siyang nakakulong sa bahay na parang kanaryo. Gusto niyang buksan ang bintana para huminga, ngunit ang manipis na kamay ni Chen Chen ay katatapos lang ilagay sa tabi ng bintana, at ang kanyang kamay ay marahang binawi. Buksan ang bintana para makahinga. Oo, puno ng hangin ang katawan, pero paano naman ang puso? Natatakot akong hindi ko makita sa buong buhay ko. Sa pag-iisip nito, mapait na ngumiti si Ivory. Total, hindi pa rin niya binubuksan ang bintana, at namiss niya ito ni Aaron. Sa labas, nagmamadaling pumunta si Fang Biao kasama ang isang grupo ng matatanda. May 3 o 5 babae sa tabi niya, bawat isa ay napakarilag. Ice God, ang aga-aga talaga. Si Fang Biao, na nakamit ang magagandang bagay, ay natural na kumilos ng napakahusay, na may ngiti sa kanyang mukha, at ang laban sa Buddha na bagay ng kahapon ay hindi kailanman nangyari. Bahagyang sumimangot si Aaron, tumingin sa relo ni Fang, at sinabing may malamig na ngiti, hindi ba gumising ng maaga si Fang Master? Haha, may something sa bahay. Natural, kailangan niyang gumising ng maaga. Tanghali na ang kasal, at makakapagpahinga na si Ice God. Hindi, sabi ni Master Fang dapat daw bigyan ako ng mga regalo. I'm looking forward to it. Ngumiti si Aaron. Nang marinig ito, sa wakas ay gamaan ang loob ni Fang Biao. Hindi siya tanga. Binawian niya ito nang malaman niyang nakasakit siya ng iba. Gayunpaman, hindi alam ni Fang Biao na ang regalo ni Fang Kun ay hindi niya inaakala na isang tinatawag na regalo. Hindi mo ba sinabi kay Fang Kun ang tungkol sa aking pagkakakilanlan kahapon? Tanong ni Aaron. Matalinong tumanggo si Fang Biao, utos ng Diyos ng Yelo, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sinabi lang niya sa kontrabida na may mali, kaya siya ay pinarusahan. Tumanggo si Aaron, mabuti iyan, at magiging taos puso ang regalo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang pangunawa ni Fang Biao ay halatang nalihis muli sa realidad, at malumanay na ngumiti. Huwag kang mag-alala, gustong malaman ng kontrabida ang kanyang pagkakamali at masisiyahan ka ng husto. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit tumingin sa malaking kahon na hawak ng mga matatanda sa likod ni Fang Biao, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, nga pala, hindi sinabi ni Fang Master kung bakit siya dumating ng napakaaga. Hehe, nagkataon na nasa mansyon ang Ice God noong ikinasal ang suwail na anak. Walang makakapagkumpara sa iyo sa katayuan. Kaya naman matapang si Fang at gustong imbitahan ang Ice God na pakasalan ang anak na suwail. Bukod pa sa mga damit pangkasal, mayroon ding ilang mga kayamanan sa mundo ng disyerto para sa pasasalamat. Hindi sumagot si Han Sanchen, ngunit lumabas ang panggalan. Pagkatapos, sa pagngiti ni Fang Biao, bahagyang nabuksan ng mga paninda ang ilang mga kahon, at ang mga mata ng aso ay nabulag. Lumakad ang panggalan, sa loob ng ilang hakbang at malumanay na sinabi sa tainga ni Han Sanchen, lahat ito ay magagandang bagay masama, hindi na kailangan ang kasal. Lalabas lang ako. Nang marinig ito, awkward na tumanggo si Fang Biao.
Bagamat hindi ito mas marangal kaysa sa personal na patoto ng kasal ng Diyos sa yelo, gayunpaman, hindi kailanman pumayag si Ice God na dumalo sa handaan kahapon. Hanggang ngayon, pumayag siya na ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan nila ay nagpapakita na ang Diyos ng Yelo ay gumawa ng sapat na mga konsesyon paano ang iba. Pangalawa silang lahat, ngumiti si Fang Biao, tumango sa kanyang mga inapo at hiniling sa isang grupo ng mga tao na ilipat ang ilang kahon ng mga kayamanan sa silid ni Bing Shen, ngunit pinilit ng mga panggolan si Han sa braso ni San Chen. Hehe ngumiti at sinenyasan ng mga tao na lumipat ng mabilis na mapait na ngumiti si Han San Chen at umiling nang matapos ang mga bagay. Fang bahagyang sumugod si Biao kay Han San Chen salute, maghihintay ako sa Ice God sa kasalan, kanya. Pagkatapos, bumulong si Fang Biao, kayo, manatili kayo at alagaan ang Diyos ng Yelo, oo. Ilang babae ang mabilis na yumuko para sumaludo. Master Fang, hindi mo na kailangan. Gusto lang magsalita ni Aaron, ngunit naputol siya. Ngumiti si Fang Biao at sinabing, kagabi, nagdusa ang Ice God. Don't get me wrong. Lahat sila ay tao sa gobyerno. Lahat sila ay malinis at may kakayahan silang magmasahe, hayaan mo silang magpamasahe ng Yellow God at ng mga kaibigan mo para makapagpahinga. Walang ibang intensyon. Gustong tumanggi ni Han San Chen, ngunit mabilis na pinigilan ng panggalan ang mga salita ni Han San Chen at sinabing, sa palagay ko ay walang masama sa paggamot na ito. Nasaktan ako ng buo kagabi. Anyway, maaga pa. Masarap magpamasahe at magpahinga. Tahimik na ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata. Hindi na kailangang magpamasahe si Fang Biao sa ilang kabataan at magagandang babae. Sinadya din niyang idiin na malinis ang yelo. Halatang hindi sinasadya ng lasing na uminom. Ngunit sayang ang panggalan na iyon, na ang mga mata ay nakatutok na sa ilang magagandang babae. Paanong mapalampas ni Fang Biao ang ganitong pagkakataon na umakyat sa puno na may mga baging? Mabilis siyang ngumiti at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba nagmamadaling pagsilbihan ang dalawang kilalang bisita? Makinig ka sa akin. Kung ang dalawang natatanging panauhin ay hindi nagustuhan, ang iyong buhay ay matatapos, oo. Bahagyang tumango ang apat na babae at sabay na tumugon. Well, it's getting late. Mr. Fang is full of guests and needs to be busy with some trivial things. I'll bother you more. Sa gayon, nagsimula si Fang Biao, yumuko ng bahagya, kinuha ang karamihan, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Tiningnan ni Panggalan ang mga utot ng ilang magagandang babae. Paano niya malalaman na ito ay malinaw na banayad na nayon na inayos ni Fang Biao? Masyadong halata na ipinahiwatig ni Fang Biao na apat na babae o Han 3,002. O baka alam ng Panggalan iyon, ngunit handa itong maging walang kabuluhan tumalon siya pabalik. Go, massage. Hindi nakita ni Panggalan ang kawalan ng kakayahan na nakasulat sa mukha ni Aaron, at dinala ang ilang babae sa bahay. Halos sa oras na ito, marahang tumunog ang pinto sa gilid, at dahan-daang lumabas si Soyan na may dalang berdeng kwintas. Nag-uusap at nagtatawanan ang dalawang babae na naging maganda ang mood pagkatapos ng isang gabing pagsasaayos, ngunit biglang nakita ang Aaron at Panggalan na nagdadala ng apat na babae sa bahay. Upang maging eksakto, sila ay may suot na damit. Ang Mountain Beetle ay hindi makapaghintay na dalhin ang kanyang apat na anak na babae kasama niya, ngunit Aaron ay walang magawa upang tumayo sa parehong lugar. Pero at least, hindi ganoon sa paningin ng dalawang anak na babae. Nang makita ang eksenang ito, halos magkasabay ang mukha ng dalawang anak na babae at naging sobrang lamig. Si Soyan ay okay at gumawa ng kaunting pagsasaayos at nakabawi gaya ng dati, ngunit hindi nakayanan ni Leivzo ang kanyang init ng ulo. Uminom siya ng malamig, may mga tao talagang nagtatago ng malalim. Sa harap ng binibini ko, para silang mga asong may malalim na damdamin, kaya naman akala namin mga tapat silang lalaki. Dahil dito, tumalikod na lamang sila at naglalaho, gumagala sa mga bulaklak sa labas, naghuhumiyaw na parang bubuyog. Nakakadiri pakinggan, Green Pearl. Bagamat hindi natuwa si Soyan ay mabilis pa rin niyang ininom ang green beads at hindi nagalit. Tama ba ang sinabi ko? Sinasabi ng mga tao na hindi sila natatakot sa mga kontrabida, ngunit natatakot sila sa mga mapagkunwari. Miss, huwag mong makitang tinatanggihan ka ng mga tao ngayon. Siguro mahaba ang pila para mawala ang malaking isda. Pagkatapos ng lahat,
Ang pangalan ng isang paglipat, I want to catch it. With that, napatitig si Luke kay Aaron, kung makapatay ang mga mata niya, hindi magdududa si Aaron na maraming beses na siyang pinatay ni Luke, kung ganoon, hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mo, me explain, tiningnan ni Pangolin ang pagkakasangkot ni Aaron, napakamot siya ng ulo at gustong tumayo at magpaliwanag, Green Pearl disdain Coldham, don't explain, magaling kayong lahat sa pag-arte. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ka maglalaro, miss? Let's go. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!